Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliguan ng kalibugan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng We Boys Philippine Government must support human rights with UN. Ang United Nations Special Rapporteur na si Irene Khan ay bumisita sa Pilipinas for 10-day visit assessment para i-assess nito ang pagpapatubad ng karapatang tao sa Pilipinas. Partikular ay tingnan nito ang pagtugon sa karapatan on freedom of opinion and speech or expression. So, yun ang ating tinunghayang issue at sa linggong ito hinggil doon sa pagbisita ng special rapporteur ng United Nations na si Special Rapporteur Irene Khan, na kung saan ay ito ay nag-assess ng human rights situation sa bansa, particular yung freedom of expression and opinion and speech yan. At ayon sa kanya, nangangailangan pa ang Pilipinas na pagpapaunlad ng karapatang pagtao at nagbigay siya ng ilang mga rekomendasyon para sa pagpapairal at pagpapatupad ng karapatang pantao sa bansa, kagaya ng pagkakaroon ng batas para protektahan yung mga journalist, human rights defenders at particular din ng red tagging issues. So ilan lamang yan sa mga rekomendasyon niya sa ating pamahalaan na isagawa in improving, developing our human rights sa ganitong bagay. So mukha din ng UN Special Rapporteur na ito na magpasa ng executive order laban sa red tagging. Nais din niya na tanggalin na rin yung NTF-ELCAC dahil sa outdated na raw ito. So yun nga kung saan ay ayon sa kanya, tinanong niya kung may polisiya yung sa red tagging, wala naman tayong ganun. So pinagpapasa niya ng batas against doon sa red tagging. So malaki din umano ang improvement ng human rights status sa Marcos administration compared to last administration o Duterte administrations. Subalit kailangan pa itong pag-ibayuhin ng ating Marcos administration ayon kay Special Rapporteur Irene Khan. Ngayon, ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At issue ito ng pagbisita ng UN Special Rapporteur ni si Irene Khan para i-assist nito ang karapatang pantao sa bansa at pagbibigay ito ng rekomendasyon na pag-ibayuhin pa ang human rights sa bansa at magbasa ng mga batas para sa nasabing mga usapin at ay ating mariing sinusuportahan ito. At hinihikayat din natin ng taong bayan, ng mga Pilipino, lahat ng sektor na suportahan itong UN itong ating pag-abide sa United Nations ng human rights, no? Particular itong recommendations nitong ating UN Special Rapporteur upang ang ating pamahalaan at bansa ay patuloy na tugunin at paunlarin ang karapatang pantao upang makapamuhay ang bawat Pilipino according to human rights. So yun, kailangan suportahan natin yung UN on human rights implementations na kanyang tinitingnan, ina-assess yung bawat mga bansa kung ito ay sumusunod o generally suportahan natin yung pagpapairal ng karapatang tao upang makapamuhay tayo according to right, kasi yan yung basic na pamumuhay na dapat natin tamasahin o dapat tayo ay nakabase o nakabase sa human rights yung ating pamumuhay at yung ating pamahalaan ay
naka-human rights based yung kanyang implementation. Ibig sabihin, tinutugon niya pangunahin yan para sa sambayan ng Pilipino in implementing good governance. Halimbawa, nais niya na magkaroon ng mahusay na pamamahala in politics, economic, social, civil. So yung diyan yung ating karapatang pantao ay tugunin ng ating pamahalaan kung paano siya mamahala o kung ano ang government sa in politics, economics, yan, mga bagay. So yan, halimbawa sa civil, social, yung freedom of speech and expression. So yan ay mga karapatan na dapat natin tabasahin na hindi tayo dapat sikil sa ating pagsasaboses o pagbibigay ng bayan sa ating lipunan na nangaayos syempre din sa batas at hindi rin natin nilalabag yung karapatan ng iba kung tayo ay magsasaboses yan. So, ang UN at ang Pilipinas at lahat ng bansa ay dapat na magpaiting ng karapatang pantao upang lahat ng tao ay mamuhay ayon dito. Ang balangkas ito ay makabubuti sa kalagayan ng mamamayan at maging pagpapatupad ng pamahalaan. So, yun. Kaya yung ating bansa ay dapat ay maiting na pag-isa sa UN at kaysa sa pagpapalakas ng UN in human rights implementation at maging yung iba't ibang mga bansa dapat makiisa sila ng pagpapatupad ng human rights. Kagaya nung pinatutupad ngayon na yung sustainable goal ng 2030, yung SDG, Sustainable Development Goal ng 2030, nakabase sa human rights yan. So dapat suportahan natin yun para everybody lives according to human rights. So yun yung maganda. Wala na pag-iiwanan ni sabi ng United Nations. So yung freedom of speech and expressions ay dapat ularin at hindi sikilin ng mga kapamahalaan, lalo na may internet communications na tayo and publication in modern day na nagamit for freedom of speech and expression. So yun, dapat hindi na yung ating freedom of speech hindi dapat nasisikil nila. Dati kasi siyempre kung tayo ay yung sa ating pagsasaboses na yan, so digitalized na tayo, meron tayong internet. Hindi ka kaya na magsasaboses ka sa lansangan in a proper way para mobilization sa boses na pamahalaan in journalism yan, kaya sa ilang media. So doon nakapag sasaboses sa ating pamahalaan ng ating mga hinihingi at mga sesyon o pakikilahok sa gobyerno. Pero meron na tayong internet na kung pwede, individually, pwede kang mag-vlog. Pag sa magkagaya nito, tayo ay nakapag-promote ng karapatan ng pantao at tayo humihikayat sa lipunang Pilipino ng pagsuporta ng karapatan ng tao para nga ito humiran sa ating pamahalaan para ito ay kanilang tugunin ang karapatan ng pantao. Magkaroon ng mabuting pamamahala, particular, tugunin yung karapatan ng tao at iba't ibang mga balangkas na dapat na pamamahala. So, tayo ay nagsasabos sa single dyan para sa mabuting pamamahala at magpapataban ng karapatan ng tao. So, ngayon ay isang malayang pagsasabos yan kung tayo ay dito sa internet yan, na tayo ay nakapagsasabos dito. So, isang mahalaga yung ating kalayaan sa pagsasabos sapagkat tayo ay nakapagpaparating sa ating pamahalaan sa lipunan nung ating mga kaisipan, kakayanan na makapag-isip, makapag-express ng ating nais na pagbabago, mabuting pamamahala yan at pagpapayaw ng karapatan ng tao. So marami ang iba't ibang mga layunin, perspectives to voice in our country, in our society, in our government, yung mga nagpa-participate o nakapagsasabuhin sa vlog. So yun. At iba't ibang mga syempre pakikisalamuha, communication with others in internet. Kasi kung tayo ay hindi open dyan, kagaya yung ikaw may social media, kapag kasikil ka dyan, mahihirapan ka na may dinumero yung pagsa-social media mo kapag yung freedom of speech ay sinisikil ng isang pamahalaan, lalo na halimbawa diktador ang isang pamahalaan or ito ay mayroong mabigat na political na pagpapatubad. So yun. So ang ating pamahalaan ay dapat protektahan ng mga nasusulong ng mga malayang pamamayan at pagtatanggol ng karapatang pantao at
pagpapalaganap nito upang hindi ito masamantala ng Estado at government forces na abusuhin sa pagtatanggol ng karapatan, lalo na may abuso sa pamahalaan na lumalabag nito. So yun. So dapat yung ating pamahalaan mayroong protection niya, may balangkas, kagaya nga yung sinasabi nung special rapporteur ng UN, si Irene Khan, na dapat mayroong mga batas para dyan, kagaya ng red tagging yan, at yung batas para doon sa journalist at sa human rights defenders. So kapag halimbawa ikaw o kaya iba't ibang pag-asa boses mo sa freedom of speech na pag tayo ay nasa boses sa gobyerno, lalong lalo na kung mayroong umaabuso, siyempre nasa boses ka laban din sa umaabuso at nais mo na pumamahala. So ngayon yun ay kapag yung isang pamahalaan ay hindi sinisikil yung karapatan mo, mahihirapan ka magsaboses yan. Ano ba, lalo na doon sa internet, or magmobilize ka sa isang area, halimbawa kung ikaw ay sa Metro Manila, kung magsasaboses ka sa gobyerno, usually Mindiola, di ba? Doon nagsasaboses yung mga tao na nagmobilize. So mga ganon yung sinasabing freedom of expression and assembly, tapos magsasaboses ka. Sa ngayon ay pwedeng sama-sama tayo ay nagsasaboses sa internet, yan, sa social media. At ito ay maganda yung pagsasaboses doon dahil sa ito ay malawak at sakop. Yung sinasaboses mo sa pamahalaan natin na nababasa, naririnig ng mga nakarelate sa social media na mayroong ganong sigalo, may ganong problema doon sa mga na yun. So maganda bagay na abos sa ibang bansa at nakakadala ng panawagan yan to our international community, mga organisasyon yan, regarding kung mayroon tayo sama-sama pagsasaboses yung internet para dyan. Yan. So sa issue ng red tagging at pag-abolish ng TFL-CAC ay ang ating boses dito ay sinusuportahan natin na magpasa ng batas na protektahan ang sino man laban doon sa red tagging. So sinusuportahan natin yun kasi mayroong ginagawa yung ating pamahalaan, particular NTF, regarding doon sa red tagging. So tapos kung ano nung ginagawa nila, profile nila yung mga tao, nasa tingin nila ay ito ay link doon sa CBP and PNP. So yung NTF-CAC, yun ay opisina ng ating pamahalaan laban doon sa communist rebel. So ang layunin noon ay matanggal yung communist rebel sa bansa, o ito ay mapasuko, ito ay mawala yung rebellion sa bansa ng communist rebel. So yun yung layunin nun. Kaya lang ang ginagawa nila, mayroong pinal sila na nag-red tagging at yun ay hindi maganda, lalo na walang policy dyan na ano ba yung at lalo doon sa pagpapatupad ng EO para sa kanilang opisina. Hindi dapat ganun mo i-after yung kung sino pag-iinala mo, kasi meron tayong legal process kung paano ka magbibintang, di ba? At kung paano mo i-after yung communist rebel, meron tayong IHL, Human Rights in Aftering Them. So yun ang sinusunod. At iba't ibang mga batas kung paano ka magbibintang sa isang particular tao. Nagbibintangan mo na involved, di ba? Red tagging yun, gano'n. So kung tutuusin yung red tagging, kung ikaw ay pinagbibintang, sinasabihan nga na gano'n, lalo na pinoprofile ka, di ba? Ano yun? Libelo, libel, at iba't ibang mga kaso. So yun ay dapat mayroong mahusay na pinarticularize yung batas na kung ano ang dapat na gawin doon sa ganong klase na kapag yung gobyerno namintang ng ganon, nire-elect up yung tao, pinalabas mo NPA siya o membro siya ng NPA, CBP and PNDF, mga ganon. So ganon yung red tagging eh. So ngayon siyempre ikaw ay napapariwara yung buhay mo, napapahiya ka, nalalagay sa alanganin. At usually yung iba kapag na-red tag ka, mabalita mo NEJK na, di ba? Or yung iba naman ay tinatrump up charges ng gobyerno, kasi dalawa yung nangyayari dyan na mabigat ang ginagawa ng gobyerno. Kapag hindi nila NEJK yung ibang red tag nila, tinatrump up charges nila lifetime imprisonment, tataniman nila barel at saka ng mga pampasabog. So lifetime imprisonment yung pampasabog kapag nataniman ka ng explosives. So mabibigat na kaso ang ibabalat sa iyo para makulong ka. So yun ang mabigat doon kapag
may mga ganyan na mga klase na mga na na inaabuso yung mga napaghihinalaan nila ng mga ganyan. So kaya dapat may policy yan. So, kung ito ay grabing pagbibitang at paninirang puri na inaabuso ang mga inaabuso ng mga abuso sa pamahalaan ng ang red tagging, particular itong dating officers ng mga NTF-ELCAC laban sa mga mayroong red tag nito. So, yung di ba, nabalitaan natin yung mga dating officer. Ano yun eh, kinasuhan na ng ano yun, parang binirdikan na nung ano yun eh, nung ombudsman yata yun sa Ninong Bayan, doon sa red tagging. So parang ayaw ko, magaan lang ang pinataw ng kaso sa mga yun. Pero sila ay napatunayan na mali yung nila pagbibintang ng through red tagging. So yun sana isuportahan natin yung pagkakaroon ng policy batas para sa red tagging. Para hindi protektado yung mga mayan. Basta na lamang pagbibintang, iniling ka. Delikado yun, di ba? Dahil sa siyempre, alam mo lang, yung naglalaban, nagkakaroon ng mga ganong klase ng mga bagay-bagay, lalo na pag pinag-iinitan, di ba? So, yun ang pinaka-worstly. Hindi ka lang basta napapaano sa tao, napapasama ka sa lipunan, na miyembro ka ng ganon, kundi yung worst na ikaw ay ma-EGK or i-trump up charges ka ng mabibigat. May mga maraming ganon. So, ganon din yung ginagawa nila sa journalists, mga human rights defender o yung mga nakapagsasabuhay sa pamahalaan na kanilang iniling nila sa ganong klase na halimbawa hindi nila talaga kilala yung tao na nagsa sa boses ngayon iniling nila or even do kahit nga yung noong nakaraan kahit nga mga babatas na nililing pa nila, di ba, nasa gobyerno na yun, kaya lalo na yung pangkaraniwang tao kawawa, di ba, yung mga representative na mga, alam mo, kabayan, mga ganun. Nililink nila dati yun noong panahon ni Pangulong Duterte. So, di ba? Ay kung pangkaraniwan ka. So, doon naman sa NTF-ELCAC, itong NTF ay pag-aralang mabuti ang functions nito kung ito ay nakatutulong talaga sa pagharap sa insurgency against communist rebel at nakatutulong sila sa peace process. Hindi basta hikayatin ito ang buong bansa laban sa communist rebels at digmayin sila ng lubos ng PNP at ANP na yung TFL kasi parang political nila yan na hinikayat yung buong pamahalaan lipunan Pilipino against communist rebel and then support government PNP laban sa kanila. So may programa sila digmayin ng lubos yun tinutotal guard din nila kung hindi susuko. So na kundi suporta ng pag-resolve ito at nang mapayapa dahil hindi nila may aalis ang ugat ng digmaan na dapat resolbahin kagaya ng malapyugan na lipunan at malakulag niya at burokrasya na pinamumunuan ng mga hindi patas na mga kapitalista yon. So hindi dapat pag-aralang mabuti ng ating pamahalaan yung NTF-ELCAC kung ito ay dapat niyang i-abolish or not, kung ito ay may natutulong talaga para yung communist rebel ay talagang sila ay ma-abolish na ng nasa maayos na pamamaraan at hindi yung nagkakaroon ng red tagging, mga sobrang pang-abuso doon sa mga napagbibintangan lamang ng mga communist rebel, mga civilian, maging mga mga journalist pa. Tapos aside from didigmay ng lubos yung mga armado, tapos pag hindi sumuko. So ngayon sa panahon ng Pangulong Marcos, in-resume nila yung peace talks. So ngayon tingnan nila kasi yung peace talks, pag-resume ng peace talks, alin yun? Dahil kasi yung NTF may peace talk din nga sinusulong yun, localized lang. Kaya lang hindi naman pinapatulan ng CPP and PNDF yun. Kasi pinapatulan nila yung national. So yun. Kaya yung pag-revision ng peace talk, dapat suporta ng NTF yun para doon sa national, hindi lang doon sa local. Saka lang nila dalhin sa local yun kapag napag-usapan na sa national yun. So ito, sandali mamaya, So dapat alamin nila yan to resolve of insurgency in peace at hindi sa digmaan lamang sila haharapin at pagpapasuko. So dapat alamin din ng NTF-ELCAC ano ba yung problema nung
problema o ugat na digmaan sa bansa. Kagaya nga, ano ba ugat na digmaan sa bansa? Yung Malapidan at Malacanang na lipunan na sinasabi nila, yun ang ugat ng digmaan sa bansa. Kasi yun ang inaangal-angal nila. Yung ating lipunan daw, Malapidan. Yung ating lipunan ay Malacanang yan. So tayo ay Malacanang dahil tayo ay palagi nakaangkla sa, tayo ay nahahawakan ng pouring ng bansang ng ibang bansa kagaya ng Estados Unidos. Tapos yung mga pulisiya natin sa foreign, tayo palagi nakaangkla sa kanila. Yung Malapidan, tayo ang pamumuhay natin para tayong makita mo doon sa ating sweldo pa lamang na minimum, para na tayo mga alipin. Hindi tayo nakapamumuhay na maayos, na natutugon yung ating karapatan, di ba, dito sa ating bansa. So unlike the other countries, they mayroon sila maayos na sahod according to right. So kaya ginagawa, at iba't iba pa doon sa Malapidan, alipin ka, mayroong mga malalaking lupain, trabahador ka lang doon. Malaking lupain kasi hindi ka naman ng sweldo. So yun ang ilan sa Malapidan ng mga tinitingnan. Pagdating naman doon sa labor, hindi naman patas din ang sahod na binibig. So pahirapan ka pa sa trabaho, mga ganun mga bagay. So kaya nasasabi nila na Malapidan yung lipunan. So yun yung mga nire-resolve na dapat tugunin ng pamahalaan. So ngayon dapat naalalaman ng NTF hindi basta hihikayatin nila yung mamayan. So ngayon hindi basta bibigyan ng trabaho kasi ano ba niya, kaya naging Malapidan kasi hindi ba sa may trabaho yung mga manggagawa bilang mga manggagawa, kundi ayon doon sa karapatan yung kanilang mga dapat na kinakabuhay. Pero hindi, medyo apig pa yung ating mga manggagawa sa ating lipunan niya, tsaka yung mga magsasaka. So kaya naging Malapidan. So dapat ganun re-resolve yun. Hindi halimbawa doon sa community magbibigay ko ng trabaho, hindi ganun lang yun. Pero yun ay nakabubuti, pero hindi ganun lang yun na dapat trabaho lang, kundi according to rights. So ngayon dapat baguhin ang function nito in peace talks na sa national ito humarap at hindi sa localized peace talk lamang, dahil hindi ito hinaharap ng communist rebels na ni kahit isang NPA o tinatawa ng EDF ay walang makikipagdialogo sa kanila dyan. Sa ibang banda, kung talagang hindi ito nakabubuti in insurgency, ay back to old ways na AAP, DND and ang harap sa communist rebel at mamagitan yung ating OPARO at saka yung SIA. So yun yung old ways. So ngayon ay kaya tingnan mabuti, pag-aralan mabuti ng ating pamahalaan yung rekomendasyon ni Irene Khan na abolish yung NTF-ELCAC. Ngayon, kung talagang hindi naman talaga siya functional as in to para mawala na yung rebellion ng komunismo, ay tanggalin na siya kung hindi ito nakatutulong para mawala yun. Kasi nga, halimbawa, kagaya na ng localized peace talk. Ngayon, kung susuportahan nila yung localized peace talk in national, then down to local, so sa tingin natin, ay ang ating suggestion nga dyan ay kapag nag-uusap na doon sa national peace talks, ay saka ibaba doon sa local peace talks sa mga napag-uusapan to enhance and confirm the violence na napag-usapan doon sa national peace talks. Sana ganoon dapat yung gagawin ng NTF. Pag napag-usapan na doon sa national, sa kanila susuportahan yung localized peace talk. Kasi halimbawa, para napag-usapan doon sa national na pag-uusap, o ganito dapat ang boundary lamang na ating gagawin sa ating mga labanan o sa ating mga kailan tayo dapat maglaban, mga ganun, hanggang saan, diba? So ngayon, ida-down to road yun para mag-uusap yung mga nasa field. Halimbawa, yung sa isang probinsya, mula doon sa national, da-down so para kasi kung halimbawa, kung sa national lang, syempre ano lang yun, parang ida-down lang yun ng mga pamunuan nila doon sa kanilang mga unit sa baba, pati rin yung AFP, ganun din. Ang nangyayari, hindi naman susunod dun sa iba, naglalaban-laban na nagkakaabusan at sinasabotahe pa ng iba. So ngayon, kung ano ba, nasusunod yung national to the localized peace talk, nakapag-usap yung AAP, PNP, makikipag-usap sila doon sa mga CPP, NDF doon sa local. Ano ba, sa isang bayan, sa probinsya, halimbawa ganoon, sa NCR. So kung sila ay nakapag-uusap sila doon sa mga EPA doon, at yung mga
PNP roon, ah, kakusapin na sa local yung mga napag-usapan sa national. So ngayon, i-compare nila yon. So may iwasan ngayon yung labanan na wala sa sa napag-uusapan at kung paano kay Ralph yung pistok. So hindi nagkakaroon ng mga problema. So kasi anong nangyayari, parang nalalabag siya ng iba. So yun ang problema at saka nagkakaroon ng mga abuso. Yan. Kaya dapat i-compare mo yun doon sa local para magkaroon ng realization yung localized pistok. Kasi maganda magagawa ng NTF yun kung gano'n na gagawin nila sa local pistok. Kaya lang yata pagbuhay nung pistocks, yung pa rin local yata yun. At I don't think na yun ay mag-uusap yun kung gano'n lang yun. Dapat sa national, mag-uusapan na ba sa ibang bansa yun, ng mga kinatawan o paro, tapos yung kinatawan na NTF, mag-uusap yun. Resolve nila internal conflict yung mga problema, tapos mga dapat na mga mechanics para hindi nagkakaroon ng gulo doon sa pag-uusap down to road. Tapos pang ida-down ngayon ng mga nasa field, ba? Ganito na kasimple yun. So at least hindi magkakaroon ng mga kita-kita agad yung nanabutahe ron kapag mayroong problema. So hindi magmamaterials itong peace talks na sa field dahil may nalabag at umaabuso sa usapan at may nanggugulo. So ipagbawal sa NTF back at lahat ng sangay ng pamahalaan maging PNP ang red tagging mula sa EO na ipapasa nila ng wastong proseso ng pag-akusa o after sa insurgents at mga kaisan nila nakalalabag sa batas. So, kaya isa sa mga rin dyan ay yung EO for red tagging. Pagbawalan yung NTF ng mga red tag, so dapat ipasa yun o idagdag doon sa kanilang EO 70 no red tagging dapat gagawin ng EO. So paano sila mag-a-after nung NPA, kung may pistok, ako nila doon sa pistok, tapos IHL human rights at nasa legal process. Simple yun. So naway ang ating administrasyon Marcos ay pag-ibig yun ng human rights sa bansa at tugunin ng mga karapatang pantao. Karapatan ito at respeto din ng IHL at human rights, insurgency at peace and order. So yun. So muli, maliwanagan ng ating Banala Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mga Pilipino at talimahan yung mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay makapamamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan at makatotohanan at ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at ng makapamuhay tayo ng mapayapa at patas at ayon sa karapatan ng tao. Higit sa lahat ay tayo ay mayroong kaligtasang spiritual mula dito sa pagsunod natin sa pamahalaan, but hindi lamang yan to the entire Bible. Dapat susundin natin yan. Particular lamang yung pagsunod natin sa pamahalaan para tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual, but not definitely abiding government tatanggapin ka na ng Diyos sa kanyang dinakdak, kundi dapat ikaw ay susunod mo yung buong kapamahalaan ng Diyos mula doon sa balangkas ng mabuting balita. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsaboses na naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil doon sa karapatang ng tao. Particular din sa issue ito na pagbisita ni Special Rapporteur Ayinkan regarding our human rights implementation and status sa ating bansa. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.